It is a basic indicator that there is a total collapse of respect to the rule of law kasi walang respeto at pagkatakot sa namumuno ng bansa. That is exactly how I describe it. Kung nirerespeto at mayroong pagkatakot ang mga kriminal at gustong lumabag sa batas, sa namumuno ng pamahalaan at sa namumuno ng buong bansa at handang magpatupad ng batas para pangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan, ibig sabihin po, ang unang factor kung bakit natatakot ang kriminal at ang mga walang respeto sa batas na gumawa ng mga karumaldumal na krimen ay ang pamumuno na umiiral sa isang lugar. Mayor man yan, gobernador man yan, o presidente lalo na. Kung wala po ang pagkilala dito na kayang ipatupad ang batas at may pananagutan sila sa hustisya na uri ng pagkilala sa liderato, magiging mabilis ang paglakas ng loob ng mga kriminal, lalo na po ang hindi ordinaryong kriminal, ang highly organized and deeply involved in the crime world. So kapag mahina ang liderato, it follows na magiging lousy at walang katuturan ang law enforcement, ang malala, dahil hindi nirerespeto ang integridad at ang moral authority ng namumuno na Pangulo sa ngayon. Ang pagkakaroon ng mga sindikato na kriminal na mga elemento using the badge of power and authority inside government have become rampant again.